So ngayon is around 3 or 4 o'clock na ng hapon, ano. Kaya po medyo sarado na to, pero yan, no, ang papayat, ano. And may technique dito na ginagawa, ano, para mas ito na yung ating mga portulaca. And yan, bukas yan. Hello everyone, this is Sir Misunao Pini Dani Park and Eco Garden. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, nandito tayo sa museo ni Doktora. Yan, sa kanyang plant museo. At meron tayo ngayong ipopropagate naman, ano, na halaman dito na napansin ko kasi na kailangan niya ng padamihin, ano. Ano kaya itong halaman na ito? Malalaman nyo sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. So narito po tayo ngayon sa plant museo ni Doktora at napakaraming halaman dito, no. And may napansin lang ako dito, pupuntahan natin, ano, kasi ang paparamihin natin ay mabulaklak na halaman, isang uri ng succulents na talaga namang nagbibigay ganda, no. Meron ako ditong mga nakita na yan, dapat nang i-propagate ito po, ano. So ngayon is around 3 or 4 o'clock na ng hapon, ano. Kaya po medyo sarado na to, pero kanina bukang-buka yan. Ang ganda ng pagkakabuka ng halaman and ang ganda, no. Pero ngayon medyo nakauna, no. So meron po iba-ibang kulay yan. Meron dito na halo pink, ano. Meron din dito portulaca tricolor, ano. Tingnan natin yung mga iba't ibang halaman dito na portulaca, kasi ang nagiging problema sa portulaca kapag po tumatagal, humahaba, nagkakaroon po ng etiolations na tinatawag, o yung paghaba ng kanilang mga stem, ano. Dahil po minsan yung lupa po ang dami po niyang pagdadaanan. Yung sustansya na nanggagaling doon sa lupa talagang umaakyat, ano, kaya pumapayat, ano. Pero kung ito po konting-konti lang, talagang mas mataba sila, no. Anyways, ngayon tuturuan ko kayong mag-propagate, ano, kasi ito ang bilis lang po paramihin, ano. Saksak lang kayo ng saksak, dadami na, no. Tapos pakita ko rin po yung iba dito na talagang ang pangit, kasi pag humahaba, ano, talagang nawawala yung ganda nila, kaya kailangan alaga po to sa trim, ano. Tapos yung pinag-triman nyo, yan, pwede nyo pong itusok, ano. At mas tinitrim po natin, mas kumakapal, no, at mas tumataba yung mga dahon. So ngayon simulan ko na tong ikat, pero pakita ko muna yung mga iba pa natin ditong portulaca, no, na medyo hindi maganda, kaya gagawin natin ang paraan na ayusin, ano. So eto naman, kapag kulang talaga sa araw yung inyong mga portulaca, talaga naman pong ganyan, no, ang papayat, ano. And may technique dito na ginagawa, ano, para mas tumaba sila. Papakita ko sa inyo rin. So kuhanin natin yung mga portulaca natin dito na iba't ibang klase, no. Yung meron tayong portulaca tricolor. Tingnan ko pa yung iba natin portulaca, no. Sige, tara. So dito rin, ayan, no, yung portulaca dyan. Ang portulaca matakaw yan sa tubig, talagang kapag hindi mo dinidiligan, ganyan mangyayari. Ito dahil nasama nga siya dun sa mga varieties natin na hindi madalas diligan, yan po yung nangyari, no. Kaya dapat pagsama-samahin lang yung mga portulaca lang at saka yung mga kauring niya, no. So kunin natin din yan at saka hanap pa tayo ng iba. So eto na ang kakapal ng mga to, kaya lang masyadong stretch yung kanilang mga itsura, no. Ito nga kahit sa lupa na compost o kahit anong klaseng lupa, hindi maselan, ano. Kaya lang may times po kasi ito na kapag halimbawang nauulan, natutunaw rin, ano. Pero sabi ko nga, basta alaga ng trim, tapos stable na yung mga ugat, gumaganda na rin po yan, ano. At malakas magbigay ng bulaklak. So eto mga payat, dahil nga po yung ano, yung kanyang
pagka etoliations dahil minsan sa kulang sa araw, kulang sa tubig, naghahanap yan yung mga defense mechanism ng mga halaman, ano, kapag halimbawa kulang sa tubig, kulang sa araw, ang nangyayari po humahaba sila, ano, naging etiolated, ano. Pero ang kagandahan po nito mga portulaca, kapag ito kinat mo yung tinrim, maganda na itubo ng mga susunod, ano. Kaya lang ito payat pa rin yung mga nasa taas, patatabain na lang sila, no. So for the meantime, kakat ko muna sila, samahan mo ako mag-cut ng mga ating ipopropagate. So ayun, mag-cut na tayo. Pwede nga maramihan na ganyan para mabilis. Look, tingnan nyo, ito pwede na itong itanim mo, pwede na yan, isang bungkus na yan. Kung meron tayong lupa, ididiretso ko na to pero pansamantala, yan, ilagay muna natin sa isang tabi at papakita ko muna yung paggupit, ano, kasi ito kailangan pantay-pantay para magandang tingnan pag tumubo. Kasi kung hindi papantay-pantay yung pagputol, maaring yung kapal niya hindi natin ma-achieve yung magandang forma, no? So ganyan, kapal natin siyang ganyan. Sa umpisa, maninibago kayo dahil ang mangyayari po dyan parang nakalbo, no? Pero gaganda pa rin yan kapag halimbawang talagang lumago na siya. So yan, ganyan lang. Ito maraming tawag dito sa portulaca, no? Minsan tinatawag tong alembong, alas 10, alas 4, iba-iba yung mga tawag sa kanya. Sa inyo, comment nyo kung ano yung tawag nyo dito sa halamang to, no? Kasi yung iba-iba yung tawag dyan. So magupit muna tayo. So eto, ipapakita ko na sa inyo yung mga nagupit natin. O tingnan nyo, ganyan yung magiging itsura nila, no? Parang tinrim sila. Kaya lang, ingat po kayo, no? Kasi ito madalas sakit nung ating mga yan. O meron siyang aphids, ano? Tanggalin nyo na po agad yan, ano? Or mealybugs, makikita nyo. Yan yung puti-puti po na yan. Yan po ay sakit ng halaman na kumakalat, ano. Nangyayari po ito kapag halimbawang yung inyong mga talagang halaman hindi nadidiligan. Madalas po yung kapitan ng ganyan, ano, nung aphids, ano. Yan puti na yan. So ito, ikat nyo na, tapos tapon nyo na to, no. Kasi baka makahawa pa to ng halaman nyo. Pero kung infected na po lahat at gustong i-save, pwede kayong mag spray ng insecticides, ano, pag ganito, no. Pwedeng 7 yan yung ginagamit ko, or pwedeng kung halimbawa meron kayo na neem oil, yon maganda rin yon, no. Yung neem oil, ihalo nyo sa dishwashing liquid tapos tubig, ano, pwede yan gawin yan, ano, kung halimbawa meron kayo yan. Pero kung wala naman, pwede na po yung dishwashing spray nyo dyan. Tapos po pwede kayong gumamit ng insecticide din, ano. So yan,
kailangan lang mahugasan yung mabuti yung plants. So ito, palalaguin natin to, no. And napansin ko kasi ang ginamit namin dito na lupa is yung ating fast draining soil mix, no. Pero ito hindi naman maarte, kaya lang pag ganyan po kasi nawawalan sila ng sustansya, no. So lalagyan natin siya ng vermicompost, ano. Pwede naman kayong gumamit ng iba, halimbawa meron kayong pataba, liquid fertilizer, pwede rin po, ano. Pero tayo ngayon itong vermicompost, no, o vermicast na tinatawag, yan po maganda po yan sa plants, ano, kasi ito galing sa mga pupo ng bulate. Yan, maganda siya, no. Or pwede na naman po gumamit kayo ng mga pataba, ano, tulad ng Carabao manure. Yan, pwede yan. So gaganyan nyo lang siya, lagyan nyo lang dito para tumabay ang mga halaman na yan, at magkaroon sila ng magandang dahon, no. So yun yung ating one way para ma-replenish yung mga nutrients na nawala dun sa lupa, ano, itong ating portulaca. So yan, lagyan muna natin sila, tapos makita ko sa inyo naman mamaya yung pagtatanim nito, no, pagpapropagate. Ngayon naman gagawin natin yung propagations na, and kukuha lang tayo ng pot, tapos itong ating lupa, ano. Maganda yung lupa ang gagamitin sa propagations, yung maraming bulok na ipa, no, tsaka compost, kasi mabilis mag-ugat pag yan. At yan lang muna natin yung kanyang lupa. Tapos yan, ito yung sinasabi ko kanina, yung isang bungkus na nakuha natin, yellow, itatanim na natin yan. At medyo ilubog nyo, no, lalo na kapag yung inyong mga plants po yan, masyadong mahaba, ibaan nyo na yung pagkakalubog, ano. Mabilis lang yan, sabi ko sa inyo, ilang linggo lang po yan magkaka-roots na, no? So magtanim muna tayo. So eto na yung ating mga portulaca, and yan, bukas yan, kahit napuputol-putol yan or na propagate natin, meron siyang times na bubuka, no, kahit hindi na po siya may ugat, no, or katatanim pa lang. Ganyan po yung mga portulaca, no, sobrang gaganda nila, at nagbubloom sila kahit na cuttings lang. Yes. So ayan po, and bigyan ko kayo ng update dyan, ano. Kaya lagi nyong abangan yung ating mga video dito sa ating YouTube channel para mapakita ko po sa inyo, no, yung mga kaganapan tsaka mga progress nitong ating mga tinatanim na halaman. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog for today at nakita nyo na yung pagpapadami ng portulaca, no. At salamat po sa lahat na nag-like, nag-share at nag-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung benta-benta po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa ating latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.